Presidential Broadcast Service. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalatang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna ng balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kakaingon ng mga probinsya. Mga pananaw sa likod sa mga balita. Inimbatan sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasikata sa inyong aga. Impantayan, insunod, tipo sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa unang balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas. Subong adlaw sa Huwebes, Enero 22, tuig 2026. Ako ang inyong tagbalita, Janelle Baclay. Kagkaroon sa aton mga headlines. Pasobra 7,000 ka mga force multipliers kag kapulisan magabantay sa seguridad sa Dinagyang Festival 2026. Iloilo City magapatuman sa suspensyon sang face-to-face classes sa Enero 23 kag Enero 26. IFFI hindi magbutang sa banderita sa mga dalanon na good ma-highlight ang heritage buildings and performances sa mga tribo. 2026 kasadyahan sa Kabanwahanan Food Festival and Trade Fair. Sugura na subong nga adlaw. Dugang nga dalanon sa city proper area siraduhan man. Tibyawan tike gintayog sang 4.2 magnitude nga linog. Pagnubo sang food poverty sa ikapat nga quarter sang 2025 ginagabig nga maayo nga balita sa Department of Agriculture. Kag barangay tanod sa Banwa sang Balasan arestado sa buy-bust operation. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:04 sa aga kagkaroon sa detalye sa aton mga balita lokal. Masobra 7,000 ka mga puwersa sa Citas Group nakahanda na ug magbantay sa seguridad sa Dinagyang Festival 2026. Sa balita ni Emerose Santiagudo. Nakahanda na ang puwersa sa Citas Group na nabulusan sa mga nagkalain-laing units ng kapulisan, Philippine Army, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Iloilo City Government and Force multipliers para magbantay sa seguridad sa Dinagyang Festival 2026. Sa ginpatigang official send-off ceremony sa Miyerkules sa Iloilo Freedom Grandstand, naglabot sa 7,579 ka security personnel alin sa mga ituwang na units ng Citas Group Dinagyang ang ginpakita sa publiko. Ginalakipan ini sa 2,167 ka personnel sa idalom sa Subtask Group Security, Subtask Group Peace and Order, 877 sa idalom sa Subtask Group Traffic Management, 655 sa idalom sa Subtask Group Emergency Preparedness and Response, kag masobra 2,000 ka force multipliers.
may dugang man na kapintres mo ka-operational resources nga nakahanda sa deployment. Magluwas sa personal din pakita man ang nakahanda nga assets kag resources ng SITAS Group kaangay sa mga patrol vehicles, ambulances kag motor vehicles. Sa iya nga mensahe nagpanumdum si PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Josepino Ligan sa mga i-deploy na magserbisyo sa may integridad maski wala sa may nagabantay. Doon nagapakita ini isang pampad na serbisyo kaangay sa sincero nga dibisyon kay Senyor Santo Niño nga sentro sa selebrasyon sa Dinagyang Festival. Mensahe naman ni ICPO OIC Director Police Colonel Wilbert Parilla sa mga kapulisan nga mag-duty nga may dulog, pag-ulikid, pag-professionalismo. Nagtamo mas sa kaibatan si Iloilo City Mayor Raisa Trianas, INFI Chairman George Peña, kag mga opisyales nga nagdugo sa SITAS Group Tinagya. Para sa Bagong Pilipinas, ang Rasong Suguro Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Magkapatuman sa suspension sa face-to-face classes ang tanan nga level sa Iloilo City sa mabot nga Enero 23 kag 26. Sandig sa Executive Order number 007 naging issue ni Iloilo City Mayor Raisa Trianas ang suspension sa face-to-face classes sa Enero 23 ginrekomenda sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office ang pagpatuman sa suspensyon bangod sa ginapatuman nga road closures sa mga nanaway-tuway nga karsada sa syudad. Magluwas diri, nagsulat man ang DepEd Division ng Iloilo City nga ang mga classrooms gamiton nga billeting areas sa mga performers halin sa Iloilo Province nga magapasundayag sa kasadyahan sa kamanwahanan. Nadesisyon na naman sa alkalde nga palawigaw na suspensyon sa face-to-face classes tungtod sa Lunes, Enero 26, agod hatagan sa ligwa nga makapahuway kag makabulig himos ang mga estudyante nga nagtambong sa mga aktibidad sa Dinagyang Festival. Radyo Pilipinas News. Iloilo Festivals Foundation Incorporated hindi magpamutang sang banderita sa mga dalanon na ma-highlight ang heritage buildings kag performances sang mga tribo. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emerald Santiagudo, Hindi magbutang sa mga banderitas ang Iloilo Festivals Foundation Incorporated upon IFFI sa mga dalanon sa syudad sa Iloilo na kinaanda na kada Dinagyang Festival at ni Joyce Angla Basilia as Executive Director sa IFFI. E desisyon na nila na hindi na magbutang sa banderitas sa mga dalanon sa city proper bangod nahawa na ang mga spaghetti wars. Yung palad na mas ma-highlight ang kataon sa heritage buildings kung wala sa banderitas. Bugan niya mas visually appealing na wala sa banderitas tulad wala sa sablag sa mga dalanon kag mas matahom ang kurma ang mga laradwal kag videos. Pinaagi sila mas makita man sa maayo ang performances sa mga tribo. Isa man sa ilan ng umuswang sa pagpaiway sa banderitas ang mga iyang pagkontrol sa paggamit sa single-use plastic. Dahil mas maayo na hindi paggamutan ng banderitas bukod isa lang pinikagamit kag ginahabol tayo. Bilang nga mga banderitas dapat isabit sa mataas na porsyon kalidugan man na pagpanghangkat sa ilang na magbutang ilabi pa na madanag pa sa linya sa kuryente. Dinathaw naman Clavicillas na may banderitas naman ipahamtan sa Dinagyang Food Festival kag hindi man nila pagtuga ng mga pribado ng establishmento na magpahampan sa ilang o galingon na banderitas. Para sa Bagong Pilipinas, ang Rasong Suguro Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. mag-aumpisa na subong adlaw Enero 22 to 25 ang 2026 kasadyaan sa Kabanwahanan Food Festival and Trade Fair sa Iloilo Provincial Capital kabahin sa pagsaulog sang dinagyang karon nga tuig. Ang karon nga tuig nga Food Festival and Trade Fair ang may tema nga Fun Foodie Friendly Iloilo, a green, grateful and growing province sa Iloilo tungo sa bagong Pilipinas. Iga-highlight sa Food Festival and Trade Fair mga slow food community nga ipahamtang sa atubang sangkasa Real de Iloilo, Iloilo Provincial Capital Fountain Area. Nanaway-tuway nga mga heirloom cuisines kag delicacies ang matilawan gikan sa mga munisipyo halin sa banwa sang Bingawan, Kalinog, Lambunaw, Maasin, Cabatuan, Tigbawan, Miagaw, Ahoy kag Iloilo City. Suno kay Olin Yusin, head sang Local Economic Development and Investment Promotion sang provincial government, gindoso ni Governor Defensor na hatagan importansya ang slow food community sa probinsya sa paghiwat sang food festival. Mayara sang 50 ka mga kiosko ang magpasako para sa slow food community nga igapahamtang sa corner Buliluni padulong sa General Luna. May banda man nga magatukar para maghatag kalingawan sa mga magapadulong sa provincial capital halin sa pagbukas ang food festival kag trade fair sa Enero 22 tungtong magtakop ini sa Enero 25. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Dugang nga mga dalanon sa city proper area, siraduhan subong adlaw. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Umpisa sa Webes, Enero 22, dugang pa ang mga areas ng siraduhan sa mga motorista sa downtown area city proper. Ginanunsyo sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office na halin Enero 22 o kung sa Webes, siraduhan ng porsyon sa Bonifacio Road, Solid Street, Valeria, Delgado Isnart Street, Mulilune, kag Arsenal Street sa city proper. Ang nasambit ng mga lugar ang pahamtangan sa dugang na food kiosk sa selebrasyon sang Dinagyang Festival. In pangabay naman sa city team mo ang mga motorista nga mangita sa alternatibo alagyan na hindi mahulan sang heavy traffic. Mas maayo man kung di kawa na lang pagdala sang sanakyan sa highlight mismo sang kasadyahan kag Dinagyang Festival. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Mga manamit nga pagkaon, igabida sa food festival, may gapahamtang naman sa Delgado Street, porsyon sang dalan, ginsiraduhan na kasunod sang installation sang mga pwesto. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, amat-amat na nga nasiraduhan ng porsyon sa Delgado Street kag Solid Street sa city proper area, kasunod sang pagpahamtang sang mga food kiosk. Sa pagsugod sa installation sa mga food kiosk sa Dinagyang Festival 2026, mabatsigan man ang heavy traffic sa mga dalan, kasubong sang dalan Isnart kag kaiping nga mga karsada kasunod sang traffic closure. Ginapangabang naman sa Iloilo City Traffic Transportation Management Office sa mga motorista nga mangita sang alternatibo nga lagyan agon manikawan sa tuman nga pagpugok sang trapiko. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Yung tayo sa magnitude 4.2 nga linog ang Tibiao Antique kagabi alas 7:02 Enero 21. Ang linog may kadalungon nga 10 kilometers ang sa ginpagwang information sa PVOX. Kag nabatyagan ang linog sa pila ka mga lugar. Intensity 3 sa Tibiao Antique, intensity 4 sa Culase Antique, intensity 2 sa Sibaste, kag San Jose de Buenavista. Intensity 1 naman na nabatyagan sa Valderrama Antique, kag Hamindan sa Capiz. Radyo Pilipinas News. Nagpadala sang letter of request si Mayor John Edward Gando agod hinyoon ang Maritime Industry Authority 6 nga extend ang biyahe sang fiber boat sa Iloilo, Guimaras vice versa sa Dinagyang Festival 2026 sa Enero 24 kag 25. Sa sulat ng ginpadala sang alkalde ginahinyo sini nga extend ang biyahe tubto alas 2 sa kagahon sa masunod nga adlaw. Katuyuan sang request nga malikawan nga mas stranded ang mga residente kag bisita samtang nagasinadya sa festival bangod sa mga nagliligan nga tuig, naka-eksperyensya ini sa mga pasahero. Ini ang pagpanghanda sa lokal nga paguluhan bukod kinalauman ang pagdagsa sang mga pasahero sa festival. Radyo Pilipinas News. Ginkalipay ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang dako nga pagnubos ang food poverty sa Pilipinas sa uli nga quarter sang 2025. Ini ang nangin pahayag sang Tiglicom kasunod sa ginpagawa nga survey sang Octa Research tugon ng masa. Sunod sa Tiglicom bunga ini sang wala untat nga aksyon. Agod mangin maayo ang supply sang pagkaon kag masuportahan ang mga consumer kag producer. Karon nga tuig pasang karon man sang DA ang Rice program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kag ginatarget nga malabot ang 15 ka milyon ka pamilya. Luyag ni Presidente Marcos nga magpadayon ng 20 pesos rice program tubtob sa pagtapos sa iyang termino sa Hunyo tuig 2028. Radyo Pilipinas News. Arestado ang isa ka barangay tanod sa ginpatigay nga bypass operation sa barangay Kinalkalan, Balasan, Iloilo. Ang suspect ginakilala kay alias Panoy, 51 anyos, residente sa barangay Kinalkalan, Balasan. Nakumpiska sa suspect ang 85 gramos ng suspected shabu, valor 578,000 pesos. Kapin 3 kasimana, ang monitor ang suspect ay nakumpirma ang kailabtanan niya sa illegal nga droga. Sa Banwas ang instansya, nagakuha sang supply ang suspetsado. Naginabaligya ini sa Banwas ang Balasan. Nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang suspetsado. Radyo Pilipinas
Pilipinas News. Nadakpan naman sa kapulisan ang top 2 most wanted person sa probinsya sa poblasyon ni Lawud, Dumaraw, Capiz. Ginkilalang sospek kay alias Raul, 29 anyos, sang Dumaraw, Capiz. May kaso ini nga rape kag lascivious conduct. Gintingob nga pwersa sa Dumaraw Municipal Police Station, second Capiz Provincial Mobile Force Company Tracker Team, Capiz Provincial Intelligence Unit, Provincial Intelligence Team, kag Regional Intelligence Unit 6 ang nagpatigayon sa Madinlagon nga operasyon. Sa karon yara ng sospek sa kustudiya sa Dumaraw Municipal Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon sang iya nga kaso. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, ginpaidalom sa medical kag dental check-up ang bugos ng delegasyon sa Schools Division Office sa Pasig City sa Western Visayas Regional Athletic Association. Ginpauna ni Dr. Wilma Silubico, Medical Officer 3, ang medical kag dental check-up sa student athletes nga magarepresenta sa Pasig City sa WEBRA 2026. Magluwas sa mga student athlete, ginpaidalom man ang mga coaches, assistant coaches kag chaperones para mapasigurado nga yara sa maayo kahimtangan kag ang ila ikayong lawas. Hiwato ng WEBRA Amit sa Marso 16 ng 21 sa diin pa nagbalayan ini sang SDO Pasig City. Radyo Pilipinas News. 120 megawatt nga solar facility plano nga tukuron sa Banwa sang Concepcion. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Plano Turichante. tukuran sa 120 megawatt na solar facility ang Banwa sang Concepcion. Sa sinapol kaupod kay Iloilo Governor Arturo Defensor Jr., ginpahayag sang MGen Renewable Energy Incorporated o kon MGen Renewables ang ila ginaduso nga solar project na ipahamtang sa 135 hectares nga duta sa barangay Nipa, Cabluong. Sunod sa kompanya ang pasilidad mangin konektado sa NGCP Concepcion 138 kV substation. Pananglit nga matigayon, ginapananaw nga ang proyekto magahatag sang dako nga buwis nga makabulig naman sa ekonomiya sang Concepcion, magluwas sa pagpataas ang supply sang kuryente sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas News. Governor Paulo Javier kag pamilya lakip sa mga una nga pasahero sa bago develop nga Antique Airport. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si Hope Turichante. lakip sanday Antique Governor Paulo Javier kag iya pamilya sa mga una nga pasahero halin sa Antique padulong Metro Manila pinaagi sa bag-o nga Antique Airport nga sandamlaglang gin-inagurahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sa ginpanami nga paluparan, mas madamo nga pasahero ang maakomodar sa terminal kag mas laba nga runway para makaganyat sa mas madamo nga biyahe. May ara man ini sang bag-o nga control tower, taxiway, fire station, administrative building, powerhouse kag housing sa mga relocated settlers. Sa karon, Philippine Airlines pa lamang ang eroplano nga nagabiyahe sa Manila, Antique kag vice versa kada Martes, Huwebes kag Sabado. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas News. Isab University nagpagawa sa arrangement sa trabaho kag klase samtang naghilapit ang highlights ang Ginagyang Festival. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sa balita, Kanselado ang face-to-face classes sa Iloilo Science and Technology University sa Iloilo City sa Enero 23 tugtog 24 bangod sa selebrasyon sa Ginagyang Festival 2026. Sa baylo, magapadayon sa gihapon ang pagtuon sa mga estudyante pinaagi sa online learning modalities. Sa piyak na bagay, magapatuman naman sa skeletal workforce arrangement ang mga opisina sa ISAQ City Campus sa Enero 23. Sunod sa bulutuan na uman ang regular na trabaho kag klase sa Lunes, Enero 26, pagkatapos ang highlights ng Dinagyang Festival 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. ginabida sa karon ang mga produkto nga obra sa mga Sustainable Livelihood Program sa Western Visayas sa nagapadayon nga DSWD 2026 Anniversary Food and Trade Bazaar sa Central Office sa Quezon City. Lakip sa ginabida ang mga produkto ang mushroom chips, tultol salt, handcrafted nito kag buri items, earrings kag iban pa nga souvenir products nga naka-display sa bazaar booth sa
rehiyon. Lakip sa mga una nga nagbisita sa booth, si Assistant Secretary for the Disaster Response Management Group, Officer in Charge sa National Resource and Logistics Management Bureau, Leo Quintilla. Magluwas sa DSWD Region 6, nagatanyag man sa ila produkto ang nanuhay-tuhay nga DSWD Field Offices sa Bazaar. Magalawig ang Bazaar, tubtob Enero 23. Nagbukas ini humalin alas 8 sa aga, tubtob alas 5 sa hapon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Normal na naging turnover sa Department of Agriculture ang anom ka mga slaughterhouse sa Negros Occidental nga nahuman sa idalom sang Philippine Rural Development Project. Ang pag-turnover ginpangunahan mismo ni Agriculture Secretary Francisco Kiko Tio Laurel Jr. Kaupod si DA-NIRYC Regional Director Engineer Jose Albert Barogo. Pinagi sa isa ka seremonya sa Banwasang Murcia. Sunod kay Director Barogo ang anom ka slaughterhouses. Lunsay mga AA nga nahamtang sa Murcia, San Carlos, Tuboso, Binalbagan, Kawayan, kag Hinubaan. Dugang pa ni Barogo magluwas diri, padayon man ang pagtukod sa slaughterhouse sa EB Magalona. Nagalawom si Barogo nga kasunod sang pagkahuman sang bago nga slaughterhouse nagpagpaidalom sa paghanas sa National Meat Inspection Service ang mga LGU ang mga mangin compliant na sa food safety. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga illegal fishermen na natigayon nga madakpan sang bantay dagat. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Nadakpan sa ginpatigayon nga Seaborne Patrol malapit sa Calabasa Island sa barangay Nasidman ang isa ka mangingisda nga ilegal nga nagapangisda sa kalalawran sang Apuy. Ang nadakpan residente sang barangay Bato, Biasong. Sa ginpagwa nga detalye sa Iloilo Provincial Information Office, nadakpan ang suspect nga naga-engage sa sensoro o round all scene fishing na paglapas ng Section 86 ng Republic Act 10654 o ng Philippine Fisheries Code sa 1998. Ang operasyon ginpatigayon sa Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force kaupod ang Regional Intelligence Unit 6 bilang kabahin sa tikang sang probinsya na matap na ang iligal nga pagpangista sa Iloilo. Ginbutong naman sa mga otoridad ang sakayan sa nadakpan, lakip na ang mga fishing paraphernalia pagkurayan balor 500 pesos na gindala sa Bantay Dagat Task Force Headquarters para sa nagakaigo nga aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nabato na sa 7 ka mga lokal nga panguluhan sa Negros Occidental ang cheque balor 40 million pesos kabayan sa 50 million pesos nga bulig ipalabot ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga biktima sa Bagyong Tino. Ang pondo ang ginpalabot para suportahan ang relief kag rehabilitation efforts sa mga komunidad nga naapektuhan sa bagyo. Tig 5 million pesos ang ginpalabot sa Bago City, Binalbagan kag Kinigaran, samtang 2.5 million pesos naman kada isa para sa Isabela kag Pontevedra na ibaluan na 50 million pesos ang bulig sa gobyerno nasyonal. Tag 10 million pesos naman ang ginpain para sa La Castellana, Moises Padilla, kag La Carlota. Sa mga nasambit nga lokal nga panguluhan, ang syudad sa La Carlota na lang ang wala pa natagan bangod may mga dokumento pa nga kinahanglan kumplitohon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:24. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaging nabatihan ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News buong adlaw sa Huwebes, Enero 22, tuig 2026. Kadugang pangabalita kag impormasyon. I-share, follow kag like lang sa aton Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Bong Ortega ang katanaw sa aton nga pagpangalagad. Namo kay Sir Sherwin Marcuia sa tanan naton nga mga FB live viewers. Madamo gid nga salamat sa inyong pag-upod kag pagpamati. Ako gid namang inyo alagad ang inyo tag balita Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH ng ospital, wala nang babayaran ang pasyente. So, ang dami pang challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil nasiruguro po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po.
bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi ka magkamali ng tamang isimulan. Magandang araw, si Dingdong Dantes dito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.